hapon sa inyo. Background po. This is a story of a young man who is finding who has a goal to become a millionaire. So, sino ba? Conversation with the parents. Hello. Anak, kumusta? Okay na naman pa. Kumusta pag-aaral mo? Maganda naman yung mga laro. Magandang araw na. Kasi may sasabihin yung mama mo kasi may plano kami para sa iyo. Sabihin mo naman. Gusto sana namin mag-abroad para syempre pagdating ng araw kailangan mo na yun kasi college ka na. Gusto namin makapagtapos ka. So plano namin mag-abroad para may financial tayo pang-gasto sa mga college days mo. Kumusta na ka? May gusto sana akong sasabihin sa inyo. Pero huwag sana tayong mag-aral. Bakit? Ano yun? Parang ayoko na ito mag-aral. Ano? Kasi gusto ko na kasi mag-business para naman madali yung umaman ko. Madaling lumaman? Oh, paano ka maging madaling yayaman yan pag hindi ka nakapagtapos? Hindi pwede yan ganyan. Dapat makapagtapos ka, mag-aaral ka na mabuti, makapagtapos ka para madali ang pagyayaman mo. Hindi yung bigla kang yayaman. Ano yung magic? Tama yan anak, kinig ka sa mama mo. Yung dream mo, walang kasiguraduhan yan. Pero kung mag-aaral ka, makapagtapos ka, may future kang pupuntahan. Wala naman nagiging mayaman agad eh. Kung hindi ka mag-aaral, hindi ka mag-sacrifice, hindi ka mag-aaral ng mga wala nagiging Pagkatapos niya kausapin yung parents kasi ang scene 2 with his girlfriend. saan mo palang mag-college? Pero sa totoo sinanggap wala ako kasi para mag-college. Bakit? Kasi gusto ko kasi yumaman na kagad. Gusto ko mag-business. Paano tayo naman kung hindi ka makapagtapos? Pero di ba mahal mo ako? Gusto ko rin supportan mo. Pwede ba? Suportahan? Ako ang gusto kong makapagtapos. Tapos ikaw ayaw mo? Pero gusto ko talagang yumaman ka agad. Eh, kung sa'yo, bahala ka na. Kahit ganon nangyari, si Tak, ang bida natin, inuloy niya pa rin yung pangarap niya na magpursigi. So, ang ginawa niya, kahit yung parents niya, yung mamahal niya sa buhay, yung girlfriend niya, pinag-igihan niya pa rin na ituloy yung pangarap niya. So, nag-work hard siya. Simple. Ginawa niya. So, nag-aral siya kung paano gawin yung business niya. So, dumaan talaga sa hirap na walang support hindi siya sinuportahan ng parents niya, hindi siya sinuportahan ng girlfriend niya at mga loved ones niya. Hello, Kuma. Hello na, kumusta ka? Ano Oh. ba? Kumusta yung grade mo? Okay lang, Kuma. Wala namang problema po. Wala ka bang baksa? Wala naman, Kuma. Pasado ba lahat? Opo. Mabuti kung gano'n. Okay, Kuma. Mag-ingat ko kayo dyan. Ingat ka lang yan na babae. So, kahit ganon nangyari, nagsinungaling pa rin siya sa parents niya. Ang love ng parents niya na nag-aaral siya ng college niya habang nasa abroad sila. So, sa cemetery tayo. Cemetery.
Sita, nagawa na niya yung product niya, which is the fried seaweeds. Yan yung ginawa ng product. So, nagiging siya ng appointment sa company na 7-Eleven, yung sikat na store. So, maraming branches yun. So, sinubukan niya yung product niya introduce doon sa tindahan. So, Sita, naghintay siya. Kasi nag-set siya ng appointment sa board ng 7-Eleven. So, hinintay niya kasi nag-meeting pa ang board. So, ang sunod na scene, sa sobrang dami ng discussion ng board, medyo natagalan sila, nag-overtime sila. So hanggang sa nainip si Tap, iniwan niya yung item niya sa elevator. So natapos na yung board meeting. So sir, pasok kayo sir. Ito yung ng product. Ano yung pangalan mo? Chris. So, bali na gustuhan namin yung item mo, yung product na to. So, aware ka ba na mayroon kami 300 branches at saka 1,500 units. So, ang gusto kasi namin, ikaw yung mag-supply ng item na ito para sa department namin. So, ready ka na ba? Oo. So, ipapagawa ka na ng kontrata, tapos mag-prepare na natin ng kontrata, then kakawa na natin. Congratulations. 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 So, doon na nag-start yung success ni Tap. Yung product niya, which is dried seaweeds, is napansin ng 7-Eleven. So, after 2 years na struggle niya doon sa product niya, so siya na yung nag-produce sa lahat ng 7-Eleven branches sa Taiwan. So, pasok na ka. Good morning, sir. Good morning, sir. So, si Tap. So, biglang yaman na siya. Dahil doon sa seaweeds, sa simple seaweeds lang. So, in an age of 26 years old, so naging successful siya. So, ang moral story doon, simple lang. Kasi don't lose your courage. No matter what. If you give in with the trend, the game is over. So, ibig sabihin nun, yung trend kasi natin is di naman sa mali. Siya kasi ibang landas ang pinili niya. Na gusto niya ituloy yung dream niya na which ang gusto niyang gawin. So dahil sa path na yun hindi magiging madali,
Pinaghirapan niya pa rin. So, ngayon, billionaire na siya. Billionaire na. Which is a true story sa Taiwan. So ngayon, kasama pa rin niya yung parents niya, pero hindi na sila girlfriend niya. Yun lang. Okay. Meron talagang sacrifices. Ayan, palakpakan natin ang group. Sir, after lang, sir, nakagraduate siya, sir.